Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. At ito nga mga karibin natin, confirmed, pumanaw na. Ito pong loyalistang vlogger mga kababayan, pumanaw na po. At ito naman po, contempt si Matibag, Matibag dapat i-contempt sa Lunes. Nako, yan po ang ating aabangan mga kababayan. Pero bago po natin simulan to mga karibin natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, gusto ko lang pong i-share ito ito po mga kababayan, ito pong sabi po dito sa sa Daily Tribune. Ayan mga kababayan. Sabi po dito, anti-DDS vlogger Mima Alicia shot dead in Caloocan. Ayan mga kababayan. Nakikiramay po tayo sa pamilya ni Mima Alicia. Magkaiba man po tayo ng pananaw sa politika, Pilipino pa rin po tayo mga kababayan. Pero ang hindi ko po nagustuhan dito, mga karibin natin, kasi yung mga kasamahan ni Mima Alicia, na mga vlogger po ng loyalistang vlogger, kinokonekta po yung kanyang pagpanaw mga kababayan sa Duterte. May isa pong mamaya ipapakita po natin yung isang video, wag lang tayong ma-copyright. Isang video po ng isang vlogger ng loyalista na isinisisi. Sabi niya mag-ingat kayo diyan sa Pilipinas dahil iniisa-isa na tayo. What? Hindi mo siguro pa nakita yung report ng police, Hindi pa nga tapos yung investigasyon. Ikaw, meron ka ng conclusion, di ba? Eto po mga kababayan, ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa pagpanaw ni Mima, Nakikiramay po tayo sa pamilya niya. Sabi po dito, bain sakripisyo ini, base blame an iba nga tao. Sus balita hulat kit san investigasyon ay kit pag inuna. Correct, sabi niya po dito mga kababayan, baka parang sacrificial lang ba ito para isisi sa ibang tao? Sabi niya, maghintay na lang tayo sa investigasyon, wag natin pangunahan yung investigasyon. Tama itong observation dito sabi po dito ni Rona, sana hindi lang prank, sana totoo. Aray ko. Kilala niya siguro si Mima, Actually, Mima, kaunting history about kay Mima kasi nagsisimula pa lang si Mima, ay pinapanood na rin po natin ito, Hindi lang ako ginanahan nung bumaliktad dito kasi dati pong Duterte supporter po ito, mga kababayan, Panoorin niyo po, baka dinilit niya na yung kanyang mga video nung mga una. Pero sa totoo lang, nagsimula po si Mima Alicia bilang Duterte supporters mga karibin natin, kasabayan parang ganon, pero mas nauna yata ako sa kanya mas una lang siyang nag-boom kasi bumaliktad siya pumunta siya sa BBM, sinuportahan po siya ng mga netizen, nung bumaliktad po siya doon sa nag-subscribe lang naman, hindi naman suporta, nag-subscribe lang sa kanya, okay, nang bumaliktad po siya doon sa naging BBM supporter po siya mga kababayan, well anyway, mga BBM supporter naman din naman yung mga subscriber niya, so what I'm trying to point out mga kababayan, hindi po talaga purong ito, hindi po purong BBM loyalistang vlogger ito, kumbaga nananalaytay sa dugo ni Alicia ang pagiging Duterte supporters. Hindi ko lang alam mga kababayan kung bakit ba siya bumaliktad nung nanalo si BBM, mga kababayan. Anyway, patuloy po natin yung sabi po, tama la iton, bastos, mahilig magmura. Mura pa mura. Waray ini siya. Waray ba siya? Waray pala si Mima Alicia mga kababayan. Kababayan pala natin to. Waray din ako mga karibin natin, So bastos daw. Eto, hindi naman sa inaano natin yung saksi, pumano na naman si Mima, bastos talaga kung mapapanood mo yung niya, yung mga vlogs niya, talagang
Parang iba, yung iba, below the belt na talaga below the belt na talaga yung iba mga kababayan, pagtira kay kaya VP Sara sa mga kalyado ng mga Duterte. Pero anyway, ito, rest in peace Mima, maraming galit sa iyo dahil real talk ka. Naway wag mo patulugin yung tao na gumawa sa iyo. Oh. So ayan, wala na tayong magagawa diyan kahit ano pang gawin natin. So ano po ang masasabi niyo diyan mga kababayan? Just comment down below. Pero ito ang ayaw ko. Dahil hindi pa man tapos yung investigasyon, may report na po yung isang vlogger mga kababayan. Itong vlogger na ito mga karibin natin, may nag-report na po siya. At pinag-iingat yung mga kasamahan niyang mga DDH, Duterte haters, Duterte supporter haters. Ayan ito. Pakinggan po natin to mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Kaso ano lang natin paliitin po natin yung video. Alright? Diyan, okay na yan. Pasok ka. Hello guys, nandito na naman tayo. At eto, isang malungkot na balita, Ano naman ito, yun? Rip, nakikiramay tayo sa pamilya nitong si Mima Alicia. So, siya po ay wala na. So, siya ay binaril kagabi sa Caloocan. Oo. At sa tama ang ulo. So, confirm po, patay na si Mima Alicia. Confirm. Mga hindi nakakakilala, si Mima Alicia po ay isang loyalistang vlogger natin. At kasama natin sa pag-vlog, sa pakikipaglaban dito sa mga may sayad, sa mga siraulo at mga may saltik na. Sige na, diretsuhin mo na. At eto nga, kung naaalala ninyo yung sinasabi namin dati ni Pebbles na meron ng mga banta talaga sa buhay. Ako, pero hindi ko nabanggit. Parang nabanggit ko yata si Mima Alicia na rin nun. Hindi ko lang matandaan, si Mima Alicia, sino pa ba mga kasama nun? Si Mike, si Nyolo yata kasama rin, tsaka si Mami Peng. So, mag-ingat kayo dyan. So, eto na nga. So, tinututuhanan na nila, no? Ay, grabe. So, yung binanggit natin na binabanta na ang mga buhay. Di nga, so, dahil talaga. hindi na nila kaya, wala na talaga silang magagawa. So, gusto nilang patahimikin tayong mga vloggers. Eto, ano naman ang mapapala ng Duterte? Kung patahimikin kayo, anong mapapala? Kayo ba ang kalaban ng Duterte? Hindi naman No? So, mag-iingat kayo dyan sa Pilipinas. Ako, bilang nandito sa ibang bansa, hindi pa rin talaga ako titigil, no? Ipaglalaban ko sapagkat hindi ako titigil at hindi ako natatakot dyan dahil So, kinukunik niya po mga kababayan, Kinukunik niya po, okay? Kinukunik niya po yung pagpanaw ni Mima dito po sa Duterte. Diyos puro santo naman mga kababayan. Sa dami-dami ay nako, baka nga pati pagpanaw ni Rizal, ano muna kay Duterte kailangan tayo ng Pilipinas, kailangan nating ituwid ang mga pagkakamaling ito, itong mga impunity na ito, itong karahasan na ito, itong EJK na pinaggagawa nila. So, hindi tayo papayag. So, ngayon... Eto mga kababayan, itong taong ito mukhang matalino naman. Kung titingnan mo, matalino naman, di ba? Pero ang pagkonekta po sa pagpanaw ni Mima dito sa Duterte, hindi na po yan makatarungan mga kababayan, wala pang police report, so malalaman ngayon sa investigation, no? O yan, sabi niya wala pang police report pero kanina may judgment na siya mga kababayan. Diba? May judgment na po siya, wala pa yung police report. Aray ko po. Anyway, wag na po natin tapusin yung video mga kababayan, no? Baka masira lang yung araw ninyo. So, wag na po natin tapusin. Walang kwenta naman yung pinagsasabi nito Na-share ko lang mga kababayan kasi gusto ko pong ipakita sa inyo yung naratibo ng taong ito na isinisisi sa Duterte yung pagpanaw ni Mima. Anyway, rest in peace po Mima Alicia. Nakikirami po tayo sa pamilya niya. Condolence po. So ayan, move on na tayo mga kababayan. Ito, pasadahan na po natin itong video ito. Pasok. Ano mo ba, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibas at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Yung duration ng impeachment is napakahaba.
So nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson ng mga paraan upang mapabilis daw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang nga ang pagpapahintulot na manatili sa Senado yung mga testigong nakatakdang humarap sa loob ng 1 linggo upang maiwasan yung pagkaantala ng pagdinig. Aniya, makatutulong daw ito upang mapabilis ang proseso habang napapanatili ang due process. Samantala, sinabi rin ni Presiding Officer, Senator Francis Escudero, na hindi na daw hinangad yung pagiging presiding officer na impeachment court at tinanggap lamang niya yung tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang senador. Yung sa part po na paikliin po yung duration ng impeachment, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo dito? Okay. Hmm. Ano namang kinalaman dyan sa mga testigong patitirahan mo dyan para mabilis? Kahit saan nakatirahan, Correct. hindi bibilis ang proceeding. Alam niyo po ba kung bakit napakabagal? Bakit po? Sasabihin ko sa inyo. Alam niyo kahapon, buti hindi ako sinusunod ng camera. Dahil hindi na ako nakaupo doon sa likod ng witness dahil late kami kaya doon ako sa tabi. I was falling asleep siguro 10 times over. Talagang Falling asleep pa. sa tagal. Sa tagal. Alam niyo ba kung bakit matagal lang? Ito, Sige nga. napapansin niyo ba yung abogado ng prosecution? Hmm. Palibasa kasi, this is his first time to shoot at prominence. Baga pagkakataon na ito. Kaya, kung It's time titingnan to niyo shine. ang Parang direct ganun. examination niya, It's time to shine yung na. pwede niyang gawin sa 1 oras, ginagawa niyang 3 oras. Grabe. 4. Bakit kanyo? Ito Bibigyan ko ng Exposure. example. Kasi, pag nagtanong siya, yung abogado ng prosecution, di ba, tatanungin niya. Hmm. Ito, concrete example to, yung ginawa niya kahapon. Sabi niya, you mentioned, sinabi mo, na yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng reaksyon sa mga ginawang pahayag ni Vice Presidente Inday Sara. Maaari bang sabihin mo sa amin kung anong mga ahensya ito? Di sinagot naman yung testigo. Yung pong Philippine National Police, PNP, yung CIDG, yung Office ng Communications, yung pong Department of Justice. Kaya 4. Tapos alam mo, sumunod yung tanong ganito. Sinabi mo na 4 na ahensya ang nagbigay ng reaksyon. Kagaya ng PNP, ano niya, Philippine National Police, kagaya ng CIDG, sasabihin niya kung ano ibig sabihin nun. Yung ng Office of the Communication. Pagkatapos niya masabi, sasabihin niya, ang tanong ko sa iyo, anong sabi ng PNP sa reaction niya kay ganyan-ganyan? Isasabihan naman ng isa. Tapos, sinabi mo na ang reaksyon ng ganito, ng PNP ay ganito. Ano naman yung sumunod na ahensya? Ano naman ang reaksyon? Kung baga, inuulit niya po yung sinasabi ng testigo para tumagal yung camera nasa kanya. Palagi siya nasa screen. Aray ko. Kasi, kung ako po ang abogado, napakasimple lang ang tanong. Diba? Sasabihin mo ngayon, sinabi mo na may 4 na ahensya na nag-comment. Sabihin mo sa akin yung 4 na ahensya. Di sasabihin, 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, anong unang sinabi ng unang binanggit mo ngayon siya? Pangalawa, ano yung pangalawa? Anong sinabi? Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangapat. In just I think 2-3 minutes, tapos yun. Pero dahil sa style niya, abutin ka ng siyam-siyam. Ganun kung bakit nagtatagal. Hindi marunong itong ganun yan. Either hindi siya marunong na magtanong dahil ganun ang estilo niya. Kasi pag veterano kang abogado, marunong ka nang magpaikli ng mga tanong mo, yung direct to the point. Pero siya, hindi ko alam kung talagang ganun kahina siyang abogado or marunong siya pero tinatagalan niya dahil pagkakataon na makita ang mukha niya sa telebisyon ng matagal. Kaya nagtatagal. Yan ang problema. Pangalawa, doon naman sa parte ng defense, okay yung mga batang defense. Kaya lang, dahil siguro bata pa rin,
merong mga bagay na nasagot na, uulitin niya uli, di object naman yung isa. Kaya nagtatagal. Madalit sabi, pwedeng i-smooth yan kung number one. Kailangan kasi doon sa pre-trial stage, nag-agree na kayo na mga bagay-bagay na kung hindi niyo naman lang kini-question, huwag ka na magpresenta ng ebidensya. Kagaya nga ng authenticity ng video, wala naman nagki-question doon. Pero 5 oras tayo nakinig just to authenticate. So, dapat wala na yun eh. Merong mga bagay na kailangan hindi mo na itanong dahil pwede mo namang aminin dahil kung hindi naman disputable. Ganun o, kaya ganun kabagal ang impeachment trial. So, number 2, ano yung sinabi? Ayaw isa naman. Sabi naman nung Escudero, ano ko? Yes. Ito naman pinusto yan, Jesus! Kaya ka nga nandyan eh. Kaya ka pumayag kasi nga may problema ka eh. Naakusahan ka na kung ano-anong anomalya. At tatanggalin ka rin dyan, kukulong ka rin, kung hindi ka, mag-cooperate. Yan ang katotohanan dyan. Kayo naman, pinagbububulan nyo pa kami. Ayan nga. Sa tingin nyo rin po ba, Attorney Sal, isa rin yung pagiging presiding officer niya sa delay? Or kasi binibigyan niya, parang ang nangyayari since nung last week pa ay puro siya, yung parang binibigyan niya ng leeway yung mga, lalo na yung mga prosecutor na magsalita. Kasama yun, hindi ba sinasabi ko sa kanya, hindi ba sinasabi na nga natin, sa halip na patigilin niya, pakinggan ko muna, saka ako magre-ruling, sus, Mariosep. Palagi siyang ganun eh. Pag nag-object, patapusin mo na natin, patapusin mo na. Hindi rin nga marunong eh. Kaya talaga, abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo doon sa isyong yan, Attorney Sal, na kung halimbawa ay pinayagan nga ng Senate Impeachment Court yung pagpresenta ni NBI Director Melvin Matibag na maaga siya na maging witness. Ano po ang implication nito, Attorney? O ayan, tingnan mo yan. Yan ang isa pang reason kung bakit natidelay. Kasi kung ako ang presiding officer, hindi ka makapag-manifest doon tungkol sa witness mo eh. Sasabihin ko sa'yo, just file your motion or whatever manifestation you want. Tuloy mo yung trial. Huwag nyo kami istorbin sa problema nyo sa pag-present ng testigo nyo. May rules tayo, sundin nyo. Ganun lang kasimple yun eh. Pag hindi siya dumating, i-contempt siya. Tapos ang usapan. Wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Pareho hindi marunong eh. Hindi nga. Grabe. Sasabi ko eh. Paano mo pa, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. I-contempt Kasi yung na mga yan. excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Yari ka. Hindi na dapat pinag-uusapan, automatic manifestation, kesa talin mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Pero, Pinag-aksaya nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga eh. Correct. pero yung sa isang regular court, Attorney Sal, hindi talaga pwedeng mag-request ang isang witness na maaga siya magpresenta ng kanyang testimonya. Basta, nakalagay sa rules, kung magpipresenta ka, na wala doon sa napag-usapan nyo, bigyan mo ng notice. Kaya, madali sabi, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Merong pre-trial, ilagay mo doon, sino mga testigo mo. Tapos, schedule naman ng court. Ito, ganito, para sa inyo ito, presenta niya. Pag hindi kayo nagpresenta, wala na yan. Kalimutan nyo na. Ganun dapat katatag ang isang presiding officer. Kung marunong ka talaga, matatapos siya ng madalian nang hindi mo nilalabag ang karapatan. Ang nangyayari, nilalabag niya yung pasensya ng taong bayan, yung mga nanonood. Kaya siguro yung ibang mga manonood, pag unang salang ng hearing, ang daming nanonood eh. Later on, biglang bababa. Pinag-usapan kahapon na ang issue ito, ang malaking issue kahapon, kasing laki ng ngipin ni Chel Jok, no? ay yung sabina
Sasabihin pa rin. Kasi ang labo nitong prosecution para sa akin. 'Di ba naging Vice President lamang si Binibining Sara Duterte noong 2022, 'di ba? Opo. Correct. July 1, 2022. Gusto nitong prosekusyon ay isabina Ay. ang kanyang mga bank records. Buong buhay na yata gusto ko Oo, isalin. mula 2007. Ano ba Wow. naman yan? Grabe. Ganun ba talaga yun, sir? Hindi pwede yun. Ayun. Ito ang natatawa ko ha. Ito, Hmm. kalkalin muna natin yung argumento ng prosekusyon bago yung depensa. Ito ay opinion ko lamang po. Ha? Okay. Sabi ni Chel Jokno, medyo bombastic as if naman makukuha sa pagiging makata o dun sa acting o sa mga makatatamis na salita ang katotohanan. Sabi niya, yun daw paglilitis ng impeachment court is a power that nothing and no one can handcuff. Tagalogin mo! Wow. Tagalogin mo! Yun ay mga gawain na hindi po pwedeng pigilan ni naman. Yan. Galing sila. Okay, sabi naman ni Attorney Wesley Poa ay hindi pwedeng maging weapon of a fishing expedition. Expedition. Tagalogin mo! Tagalogin mo! Hindi nyo pwedeng maging armas yan para sa inyong panghahanap ng mga mga detalye. Ebidensya. At saka hindi daw pwede mag-fishing kasi ayaw tayong papasukin sa Baho de Masinloc. Oh, hinaharang na eh. Hinaharang. Wala Anyway. nang fishing ground. Wala namang connection. Wala namang connection. Okay dito, po. Dagdag lang. Eto, okay. Suriin natin. Sabi ni Chel Jokno, dapat daw tignan. Umpisa 2007, Vice Mayor si Sara Duterte noon. Ibang posisyon na yan, sir. Vice Mayor yun, hindi Umpisa Vice President. 2007 dahil kung nagpayaman daw si Vice President Duterte nung siya ay Vice Mayor pa lamang, hindi siya naaangkop o hindi niya deserve manatili bilang Vice Presidente. Presidente. Okay, yung number one. Ngunit! Sabi naman ni Attorney Poa, Opo. sabi na nga dun sa Duterte, case na kamakailan lang nilabas. Ang sinusuri lamang sa impeachment ay yung mga nagawa ng isang tao kung siya ay impeachable officer Officer na. na. Ibig sabihin, mula nung siya ay naging vice-presidente. May sinasabi silang obiter dicta, etc. Ngunit, common sense lang Di ba? Common sense lang. Okay, unang-una, bigyan natin ng simple, oversimplified, Yan. pero madaling maunawaang Yan. Gusto ko yan. halimbawa. Gusto ko yan yung madali lang, madaling Maintindihan. madaling unawain, no? May gusto ko madali lang. Okay. Nagkaroon ka ng girlfriend Yan, girlfriend, yan. noong 2022. Naku. Naging mag-boyfriend-girlfriend kayo. Naku, yari. Since 2022. Oh, since Okay. 2022. Yan. Biglang Naloko na. ngayon ay nagkatampuhan kayo. Nagkatampuhan. Inakusahan ka ng girlfriend mo. Oo. Ikaw, babaero ka. Sabi mo, Biglang-bigla? ako? Hindi ako yun ha. Ako hindi ako babaero. Ako Straight tayo, ay straight. yung pampababae ay labag sa aking pananampalataya. Yun. Sinasabi Correct. ko Kaya ako, may suspecha ako dito sa mama na to kay Atty. Ferdinand Pasio Di ba? Ito talagang yung Maliligtas. Kaya po, palagi at patuloy at walang tigil ang aming paalala, mga Yun. kapatid, bago magtapos ang programa na huwag kayong makihapid. Di ba? Di ba Opo, lagi opo. naman Lagi nating Huwag pinapaalala. makikihapid. Yes. Ano to? Theoretical. Opo. Ikaw, sabi niyong babae, ngayon 2026 ha, babaero ka. Sabi niya, paano mong nasabi yan? Yun. Pagka ikaw ay may girlfriend, meron ka pa rin ibang girlfriend. Minsan Oo. dalawa, tatlo pa. May reserba? Oo, sasabihin mo, hindi ako!
Ako! Sige nga, sabihin ng girlfriend mo. Oh. Patingin ng mga text messages sa cellphone mo. Oh, binom. Mula noong 2007. Ay, wala na yun. Oo. Malabo na yun. Ay, teka muna. Di ba? Kailan ba tayo naging mag-boyfriend? Di ba 2022? Oo. Kung nang bababae ako noong 2007, hindi pa nga kita kilala noon eh. So yun mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. Pero bago po tayo magtapos mga kababayan, ito, gusto ko lang i-share ito mga karibin natin. Patungkol naman po ito kaya Buying Rimulya. Ito pasadahan po natin, teka lang. Ito po si Buying Rimulya, pati si Ace Barbers mga kababayan. Talagang matitindi po ang kanilang mga pahayag. Sabi po dito ni Buying Rimulya, plunder laban kay, teka lang. Ito po, sabi dito ni Rimulya mga kababayan, plunder laban kay Romualdez, malapit nang ihain. Aray ko po, ihahain pa lang mga kababayan yung plunder ni Romualdez. Nauna pa si Senator Rodante Marcoleta na makulong kay Romualdez, sinayupak na yan. Diba? Kung iisipin mo mga kababayan, tapos sinasabi nila, hindi po selective ang justice ng ombudsman. Pero tingnan nyo naman yung pattern. Plunder laban kay Romualdez, malapit ng ihain. Ibig sabihin, wala pa pong kasiguraduhan kung talaga bang ihahain or hindi ihahain yan. Diba? Kasi malapit pa lang eh. Gaano kalapit yan? Diba? Sa 2028? Wag mo nang ihain. Sa 2028 na lang, 'di ba? Yung bagong presidente na lang ang maghain ng kaso. Nayupak na 'yan. Ang tagal-tagal na maghahain pa lang. Parang yung lang ni kaso ni Villanueva, 'di ba? Sabi nila noon, hinog na. Hinog na daw yung kaso ni Villanueva. At the end of the day, mga kababayan, biglang nahilaw ng bumaliktad. Eto. Sabi po dito ni Jonah, baka hilaw na naman yan, di hinog. Correct. Lipat-lipat lang, malapit na. Na po ba maluto, sir? Nako, hindi yan maluluto. Saldi ko, ba't hindi mahuli-huli yan? Oo nga eh. Malapit nang maglutuan, minamarinate pa para siksik sa lasa. Ayan mga kababayan. Sige nga, at nang magkawindang-windang na kayo. Sweet music ang kakantahin niyan, pero mag-rock and roll kayo. Malabo nga eh, no? Malapit nang madugay comedy drama. Aray ko. Anyway, di ba? Masyado po kayong obvious Ombudsman Buying Rimulya sa ginagawa ninyo, no? Masyado pong obvious yung mga mga birada. Alright? At ito pa mga kababayan, etong matindi. Baka mauna pa nga dito si Senator Robin Padilla, kaya ito sino to? Si Romualdez, di ba? Ito pang balita mga kababayan. Senator Robin Padilla, sabi po ni Rimulya, has not filed anything. He has not filed anything. He has not responded. He has not said anything about the cases that the summons given to him. Ayan mga kababayan. Ito pa patungkol doon sa sa gulo sa Senado, 'di ba? Na pinagbibintangan nilang si Senator Robin Padilla ay nagpatakas kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Pati nga si Senator Cayetano at si Sergeant at Arms Mau Aplaska, di ba? Pero si Senator Robin Padilla lang mga kababayan ang hindi nag-file ng counter affidavit mga kababayan. Kaya eto, mukhang galit na dito si Buying. Baka nga, sige, tuluyan mo na yan si Senator Robin Padilla lang magkaalaman na, di ba? Yan yung ang sinasabi natin mga kababayan. Baka mauna pa itong si Senator Robin Padilla na makulong kaysa po kay Romualdez, mga ka-review natin. Aray ko po sabi po dito, Robin Padilla, pag may kaso, harapin. Ayan. Wala naman siyang sasabihin, puro katangahan lang. Talaga ba? Silence means admission. No.
Hindi lahat. Kung si Remulla rin lang sasagutin mo to, mas maiging wag ka nang sumagot, di ba? Oh. Sabi po dito, maybe he ignored you because he knew you, sir. Just send the warrant kung hinog na ang kaso. Ayan, talaga, yan itong comment ni Larry ang totoo, di ba? Kasi kilala ka ni di ba? Kilala ka ni Senator Padilla na iniisa-isa mo sila. Bakit pa kailangan mag-file kung iisa-isahin din naman? Useless lang yan, mga kababayan, di ba? Sabi po dito ni Galibi, abogado pa naman si Boying, obstruction of justice. Really? Saang korte ng Pilipinas ang kinahadlangan ni Robin? Ngayon saan mo isasubmit ang report mo, Boying? Na inignore ni Robin ang reklamo mo na obstruction of justice. Sino ngayon ang mag-i-issue ng warrant of arrest dahil ignore ni Robin ang reklamo mo? Alangan naman sa ang Korte Suprema na hindi naman sila ang nag-issue ng warrant of arrest. No? Kaya ba to? Para sa akin, Boying, walang siraulong huwes ang tatanggap ng reklamo mo na obstruction of justice dahil hindi galing sa Korte ng Pilipinas ang WOR. Di ba to? I am not a lawyer pero kung ganyan ka mag-isip, kaya kitang debatihin na Boying. Ayan mga kaubayan, magdebate na kayo sa pinaggagawa ni Boying Remulla. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, last po natin pag-usapan itong si Ace Barbers mga kababayan. Sabi niya po dito, Duterte style of governance ibabalik. Ibabalik. Mula po ito sa Philippine Star mga kababayan. Matapos po ang sabi niya, namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Ito po ay kasunod ng paggurgur sa isang motorcycle rider mga kababayan. No? Anong masama sa Duterte style of governance? No? Protektado po ang mga inosente, yung mga hindi makasalanan, yung mga law-abiding citizens, protektado po mga kaubayan. Kaysa naman ngayon, ano yung tanong niya? Namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Nako. Ano sa palagay mo ang nangyayari ngayon? Itong administrasyong ito, sa panahon natin ngayon, hindi lang sa bawat kanto may nagugurgur mga kababayan. Ang malala pa, hindi mga masasamang tao, kundi mga inosente at mga law-abiding citizen na sumusunod lang sa batas at nagtatrabaho ng maayos. Diba? Yung iba nga, mga inosente pa, yung nangyari sa Tacloban, tingnan nyo. Diba? Sa rider na yan, mga kababayan. Nagtatrabaho lang. Anong gusto mo? Yung mga law-abiding citizen po ang magurgur kaysa po sa mga addictus. Yan ang problema sa atin mga kabayan, no? Parang ang sinasabi dito ni Barbers, mga karbi natin, protektahan natin, no? Protektahan nila. Yung mga addictus, yung mga gumagawa ng kalokohan. Di ba? Sasabihin nyo naman, may human rights yan Pusang gala naman Yung nagurgur ba nila, walang human rights yun? Yung maiiwang pamilya, walang human rights? Ano ba talaga mas mahalaga dito sa bansa natin mga kababayan? Mas mahalaga pa ba yung mga halang yung mga bituka kaysa po sa mga inosente na nabibiktima nila? Ang hirap lang tanggapin, no? Na ganito tayo ngayon. Matapos magsakripisyo si former President Duterte, ganito na tayo ngayon. Ay nako, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.